Thank you. Pwede ba nating minsan pa palakpakan natin at purihin ang ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Handa na ba kayo na makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Ako po ay handa na rin, pero bago po tayo magpatuloy, pwede ba nating bigyan ng matamis ng ngiti ang ating katabi? Ayan. Parang wala namang katamis-tamis yung ngiti mo. Ayan, yung matamis talaga. Praise the Lord. No? Alam nyo, it is a manifestation that we, of course, we are happy that we are here beside with our Christian brotherhood. Ano? Bago po ako magpatuloy, meron lang po akong isang napakahalagang tanong na dapat sagutin na nagmumula sa kaibuturan ng inyong mga puso. Ano po ang katanungang yan? Ayan, nakikita po ninyo. Which one is easier to do among the following? Unang-una, alin ang mas madali? Ang magalit o matuwa? Sino po nagsasabing mas madaling magalit? Ayan. Salamat po sa mga umaamin. Sa mga hindi, bahala kayo. Sa mga nagsasabi naman na matuwa, ayan, pakitaas din ang mga kamay. Praise the Lord. Mas madali kasing matuwa. Totoo lang. Pangalawa, alin ang mas madali? Ang magbigay o tumanggap? Wow. Pakitaas nga po ng kamay ng mga nagsasabing mas madaling magbigay. Sige po, manatiling nakataas ang mga kamay. Tandaan nyo ang mga kamay na yan. Yan ha. Alam nyo na kung sinong nalapitan. Biglang binaba. Sabi niya, madali rin naman tumanggap. Magti-thank you ka lang naman eh. Anyway, another thing. Alin ang mas madali? Ang tumawa or sumimangot? Ang gulo, nagkagulo na. Sino muna nagsasabing, mas madaling tumawa? Taas ang kamay. Yan. Sample nga. Parang ang hirap naman. Anyway, bakit ko po ito sinasabi? Sapagkat magkakaiba po kasi tayo ng kalalagayan sa buhay. Amen ba tayo ron? Merong nakakaranas ng lungkot habang ang iba naman ay masaya. Ang iba naman ay humaharap sa matinding pagsubok. Yung iba naman ay sobrang tagumpay. But whatever your situation is, ito maganda. Ano man ang iyong kalalagayan sa buhay, ang Panginoong Diyos ay hindi nagbabago para sa iyo. Siya ay nanatiling tapat. Amen ba tayo ron? Now, because of that, we are supposed to have that joy from the Lord. Yung kapayapaan, yung kagalakan na bunga ng banal na Espiritu. Ngayon ang tanong ay, sa maraming pagkakataon ng ating buhay bilang isang Kristiyano, hindi naman natin maiiwasang yung galak na yan ay nawawala at some point. Tama po ba ako? Hindi laging nandoon ang galak. At sa mga tapat sa Diyos, praise the Lord. Pero sa mga nanatiling tapat, and yet the joy has lost, ito po ang ating sasagutin. Where did our joy go? Nasaan ba kaya ang galak na yan na dulot ng kalugtasan? Allow me to bring to you the book of Philippians chapter 4, verse 4. Napaka-iksi lamang ng passage na ito. Kaya sabay-sabay nga po nating basahin in 3, 2, 1. Rejoice. Amen. Tayo po'y saglit na yumuko at tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng kagalakan sa pakikinig ng iyong salita. Panginoon, ang aking panalangin, mangusap ka po sa bawat kaluluwang naririto, sa bawat makikinig ng iyong salita. May your word penetrate our heart. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Many Bible scholars believe that when Apostle Paul wrote the passage, he was in prison. And during the time, hindi lamang po siya isang prisoner na kasama ng maraming prisoners, but he is in a solitary confinement.
Ibig sabihin, nakabukod po siya at bukod po ron, siya po ay natatalian ng isang napakabigat na kadena. Yan po ang kanyang kalalagayan. At dahil dito, ako po'y naniniwala na nasa kanya na po ang lahat ng kadahilanan para magmaktol sa buhay, para magbigay ng kanyang mga masasamang saloobin. And yet, no, in spite of his situation, he was able to write this passage. And this passage, I believe, is not a suggestion, but a command. No? Sabi niya, rejoice in the Lord always. And again, inuulit ko, magalak kayo. Now, later on, we will be discussing about the meaning of joy. But what really caught my attention in the passage is the word always. Sabi ko, pambihira, antindi naman itong always. Okay lang naman magalak. Pero yung palagi, parang napakahirap. Ang ibig sabihin pala, ang ibig niyang sabihin doon, why he is very particular in the word always, because no matter of what your circumstances are, you have to rejoice. Now, siguro marami po sa inyo, naman, napakaraming dahilan para magalak. Amen po ba tayo ron? No? Pinagpala ka ng Panginoong Diyos, dapat lamang magalak. Amen ba tayo ron? Kung ikaw ay nakagraduate, summa cum laude, you have the reason. Binigyan ka ng ministeryo, na-promote ka, you have the reason to rejoice. Hindi nagkakasakit ang iyong pamilya, you have the reason to rejoice. But what if you lose all the reasons to rejoice? Yung wala ka nang dahilan, binigyan ka pa ng dahilan para magreklamo. Nawalan ka ng mahal sa buhay, nawalan ka ng trabaho, bumagsak ang iyong negosyo, nagtaksil ang iyong mahal sa buhay, nagre-rebelde ang iyong mga anak. Bigyan mo ako ng dahilan para magalak. Sabi ni Apostol Pablo, you cannot rejoice. If you cannot rejoice with your circumstances, rejoice in the Lord. Magalak ka sa Panginoon. Sapagkat ang mga kadahilanan sa mundong ibabaw para magalak ka, sigurado mauubos. Pero yung pag-ibig at ang katapatan ng Diyos, hindi mauubos kailanman. Kaya sa Kanya ka lamang dapat magalak. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. When we say rejoice, it doesn't mean, it is not that you have to pretend that everything is okay. Kung talaga namang hindi okay, bakit ka magpipretend? Kung talaga namang ikaw ay dumadaan sa napakasakit na kalalagayan sa buhay, why do you have to pretend? It's normal. It is happening to all and to anyone. No? You do not have to deny your situation. No, mahirap naman na nawalan ka na nga, halakhak ka pa rin ng halakhak. No? Baka kailangan mo na ng psychiatrist, baka kailangan mo na ng medical expert. What we are trying to say, or the Bible is, when we rejoice, it means that we have to make our reliance should be in God. Yung ating pagtitiwala, yung ating confidence, ay inilalagak natin lamang sa ating Panginoong Diyos. What do we mean when we say joy? No? Sino po ang pangalan dito ay joy? Pakitaas ang kamay. Ayan, salamat naman sa mga nagtataas ng kamay. Joy, in the original Greek word, ito po ay tinatawag na chara. No? Or sa ibang pronunciation na narinig ko, ay kara. No? Ano po yung sabihin ng chara? It describes a feeling of inner gladness, yung nagmumula sa kaibuturan ng iyong puso, kaloob-looban. It is a delight or rejoicing. Ibig sabihin, hindi ito dahil sa kung ano ang nangyayari sa iyo. Yun po ang ibig sabihin ng joy na tinutukoy ng Biblia. Now, let's talk about chara. Chara or kara, it derived from the word charis or charis.
which is the Greek word for grace. No? Ibig sabihin, ang yung charis na ito o yung charis na ito ay biyaya ng Panginoon. Kaya pala may galak ang isang tao, ito ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya ka pala may tsara. It is because of charis. Pagmasdan mo nga ang iyong katabi. Mukha ba siyang tsaka? Tsara pala, sorry. Charis lang naman. Sabi mo sa akin, charis lang. Naipasok pa yun. Anyway, so yun yung tinutukoy natin na joy. Alam nyo, kailan ba nagsimula ang kagalakan na ito sa ating puso? Ito po ay noong makilala natin ang Panginoon, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, binuksan natin ang ating puso, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, nagkaroon ka ng matinding kapayapaan na hindi maunawaan ng sanlibutan at nagdulot ito ng nagdulot ito ng kagalakan. Amen ba tayo ron? At yung kagalakan na yan ay supposedly dala-dala ng isang Kristiyano sapagkat may Kristo siya sa puso at ang kanyang kagalakan ay hinugot mula sa pagkakatubos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pero alam din naman natin along the way, somehow, ay itong kagalakan na ito ay nawawala or somehow we'll lose it. Now, how do we do it? No? How do we keep our joy? Yung galak na yan na ipinagkatiwala ng Panginoon. Well, unang-una, ang galak na ito na tinutukoy natin or joy is that it is not because of what you have done. Yun po ang katotohanan niyan. Ang galak na ito ay hindi dahil sa meron kang mabuting ginawa, pero maganda na ikaw ay gumagawa ng mabuti. Joy is a God-given fruit. Ito po ay bunga na ipinagkatiwala o ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. Galatians chapter 5 verse 22, among other fruit, joy is the spirit of or the fruit of the Spirit. Ito ay bunga ng banal na Espiritu as we abide in the Lord, as we obey His word, as we seek His will in our life, nagkakaroon po ng bunga ang ating pananampalataya sa Kanya. Binibigyan niya po tayo ng fruit of the Spirit. Marami po yun. Ano ho? Love, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, among others. But of course, we will only discuss about joy. So ito po yung baseline. Ito ay regalo ng Panginoong Diyos. Amen po ba tayo ron? No? Pangalawa, how to keep our joy, above all else, obey. Gusto mong manatili ang kagalakan sa iyong puso? Gusto mong ang galak ng pagliligtas ng Diyos sa iyo ay laging nasa iyong puso? Well, una at higit sa lahat, matutong sumunod. Now, there are many killers of joy na pwede kong i-discuss, but I have only chosen top 3 of them. There are top 3 killers of joy. Well, ito po ay sinasabi ko as I have observed, as I experienced, as I have read. Ito po ang bunga ng atin pong karanasan somehow for the last more than 20 years of being Christian. And the first and the top list among the 3 is number 1 is sins. Kapag ang isang Kristiyano, punong-puno siya ng kagalakan, nahulog sa kasalanan. Naku po, yung galak na yan, at some point ay umaalis o hindi mo na nararanasan. Kaya mag-iingat ka na huwag kang mahuhulog sa patibong ng napakasarap na dulot ng kasalanan. Amen po ba tayo ron? Kaya kung ikaw ay meron ng asawa, hindi ka na dapat mahuhulog pa sa mga ex na yan. O kaya nga X. Ang hirap nakasalubong mo lang at dahil sobrang tamis ng kanyang ngiti and
At yung smile na yan is, she's smiling like she used to smile when... Lupit, di ba? At kinakapa mo ang damdamin mo at damdamin niya. Ano bang sumunod doon? She's feeling like she used to feel way. Ba, alam na alam ha. Sorry na lang po sa mga hindi nakakasunod. Dapat talaga ibukod yung mga Facebook ng mga yan. No? Tingin nyo. Sorry na. Joke lang naman yun. Ano? So wag kang dapat nagkakasala. It kills your joy. Si David ay pinili at hinirang ng Diyos bilang isang hari ng Israel. Minsan, nung siya po ay nagpuri, nagsamba sa Diyos sa sobrang galak, halos isang kahiyahiyang kalalagayan ang kanyang ginawa para sa Diyos. Nagsayaw ng, alam mo yon, wala siyang pakialam kung siya man ay hari, kung siya man ay mukhang kagalang-galang. It doesn't matter to him. Because I love my God, I have to worship God. I have to give pleasure to God. Do you know the story? And one day, nang siya po ay, nung ang Israel ay nasa magandang kalagayan na, bibihira na lamang ang laban, ito ay upang mag-conquer pa ang Israel, siya po ay nagpapalakad-lakad sa ibabaw ng kanyang palasyo. No? Nagbubong ng palasyo. And at that moment, we know the story, he gazed upon the beautiful girl. And that beautiful girl is bathing. Si Bathsheba. Alam natin ang istorya. At sobrang ganda ni Bathsheba sa kanyang mga mata. Alam niyo, wala namang masamang humanga. Amen po ba tayo ron? Kung sobrang ganda sa iyong paningin, sobrang gwapo sa iyong paningin, okay lang humanga. Humahanga nga tayo sa napakagandang nature na nilikha ng Lord. But the problem is when we desire that does not, to a thing that does not belong to us. Hindi naman niya pag-aari si Bathsheba at kanyang pinagnasaan. At yung pagnanasa na yon ay kanyang inexecute. At ang adultery na kanyang ginawa, nagbunga pa ng mas malalim na kasalanan. Ipinapatay niya ang asawa ni Bathsheba na si Uriah. Parang okay lang. Walang problema. Akala niya okay lang. Hanggang sa isang araw, sinampal po siya ng katotohanan ni Prophet Nathan. Ang sabi niya, "You are the man, David!" Parang okay lang pero hindi okay. And at that particular moment of David's life, he was so sad. He was so disappointed. And so is God. And that is why he wrote the book of Psalm 51. Pagmasdan niyo po ang kanyang sinulat. Sabi niya, "Have mercy upon me, O God. O Diyos, ako'y kaawaan. The man after God's own heart is now begging for mercy. Where is joy? According to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin." Ay, sumunod doon, sabi niya, "For I acknowledge my transgressions and my sin is always before me." Ang lupit ng kanyang pinagdadaanan sa mga sandaling ito. Si David na sobrang paghanga, sobrang pagsamba, sobrang naglilingkod kay Lord. But because he sinned, he lost the joy. Alam niyo, kapag ang isang Kristiyano, because of course we are not perfect, and we sin, don't you know, na kapag ikaw ay humingi ng tawad at kinonfess mo sa Panginoon, ikaw ay patatawarin ng Panginoong Diyos. Di ba yun naman ang sabi niya sa 1 John chapter 1 verse 9, "If you confess your sins, He is faithful and just to forgive you of your sins." Totoo ang Biblia. Hindi nagsisinungaling ang Biblia. And David was confessing his sins before God and before his people. Isinulat nga niya for them to read. But the problem is,
Of course, God has forgiven him because God is true to His word. At pinatawad ka ng Panginoon sapagkat i-confess mo ang iyong mga kasalanan. Pero look at the following passage. This is what David was saying. Restore to me the joy of your salvation, God. David knows his doctrine very well that when he confessed his sin, God would forgive him and God would have restored his salvation. Pero ang problema, the joy is lost. Ano bang sabi niya? Isauli mo ang galak na dulot ng kaligtasan. Ligtas na siya eh. Physically, totoo yun sapagkat hindi naman siya inalis sa kanyang pagiging hari, nananatili siyang hari. In fact, ang pangako ni Nathan ng Diyos through Prophet Nathan, ang iyong magiging mga anak hindi mawawala sa trono ng Israel sa pagiging hari. Yan ang pangako ng Diyos. But the problem is he lost his joy. Ito kasi ang problema sa atin, mga Kristiyano. God has forgiven you, but we hardly forgive ourselves. Yun naman ang totoo nun. Nawala ang galak sa puso ni David. Number 2 is disobedience. Parang pareho lang, ano ho? Sin, disobedience, pero magkaiba. Pareho, pero magkaiba. When we say disobedience, it means turning your back from the calling of God, from the instruction of God. Magkaiba po yun. No? Ito po yung pagkakataon na hindi ka naman nagkasala, hindi ka naman nagnakaw, hindi ka naman nangalunya. Tapat ka naman sa Diyos. Pero may pinapagawa ang Diyos sa iyo. And you are turning down that instruction or calling from the Lord. Si Jonah, I believe, is a man of God. I believe siya po ay hindi naman siya nagkasala. Hindi naman siya nagnakaw, hindi naman siya pumatay, hindi naman siya nangalunya, hindi naman siya nanlalamang ng kapwa. Tinatawag siya ng Panginoon, Jonah, anak, pwede ka bang magsabi sa mga taga Ninive, nagugunawin ko ang Ninive pag hindi sila nagsisi? Eto, punta ka rito, sabi niya kay Jonah. Si Jonah na mabait, si Jonah na katulad mo lang, hindi naman nagkasala, hindi naman nagnanakaw, hindi naman nanlalamang sa kapwa, hindi naman nanunuhol. Pero yung tawag ng Diyos, yung calling ng Diyos, yung instruction ng Diyos, he turned down. Pinapupunta siya sa Nineveh. He went to the opposite direction, which is Tarshish. Ano bang sama na the passage? Sabi niya rito, Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So, he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. Siya'y tumalikod sa utos ng Diyos. Pag dinaanan mo ang passage ito, parang, nga, tinalikuran niya ang utos ng Diyos. Si Jonah na mabait, parang ikaw. Si Jonah na walang ginagawang masama, parang ikaw. Si Jonah na nagsasamba sa Diyos, parang ikaw. Pero tumalikod sa utos ng Diyos. But I want you to take notice of this particular statement, that he did not just turn down the instruction of the Lord, but he turned down from the presence of the Lord. Paano ka magkakaroon ng kagalakan? Kung yung utos ng Diyos, tinatalikuran mo, kahit na ikaw ay mabait, you are actually turning your back from the presence of God.
ikaw na mabait. Ikaw na nag-iisip ng mabuti sa iyong kapitbahay, sa iyong kaibigan. Ikaw na naghahangad na maibahagi ang salita ng Diyos sa iyong community. And God wants you to do something from what you are doing right now. Paano nga naman hindi mawawala ang kagalakan? Well, siguro, alam naman natin ang mga sumunod na pangyayari. Sa kanyang katigasan, nilamon siya ng dambuhalang isda at doon sa kaloob-looban ng dambuhalang isda, sobrang dilim. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung ano na mangyayari sa araw ng bukas. Hindi niya alam kung mabubuhay pa ba siya. Paano ka magkakaroon ng kagalakan? He turned down the instruction and the calling of the Lord. I don't know what is the calling of the Lord from you. Hindi ko alam yun. Baka ikaw ay tinatawag na maging mentor ng C2S. Baka ikaw ay tinatawag ng Panginoon ng tumugtog, umawit, mag-usher. I don't know. But God knows. And you know it. Kaya pala nawawala ang kagalakan. Third killer, worries. Ang bait mo naman, no? Sumunod ka naman kay Lord. Nagministeryo ka naman kay God. Praise the Lord. Pero pambihira, sobra kang mag-overthink. Ang daming worry sa buhay. Sabi, naku, baka may sakit na ako, baka may bukol ako sa tiyan, baka may bukol ako sa leeg. Naku, nagpapalpitate na ako. Ang hirap nito. Ano yung pagkain ko bukas? Naku po, paano yung anak ko? Wala ka pa nga jowa, anak agad. Grabe. Sige nga. Pwede ba pakisabi mo sa iyong katabi? Sabi mo sa kanya, yung may gigil huwag ka nang mag-overthink. Yan. Huwag na. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Amen ba tayo ron? Matthew, ito yung sabi ng Panginoon, How to keep your joy? Leave all worries behind. Kung meron ka rin lang namang iiwanan or tatalikuran, hindi yung tawag ng Lord. Hindi yun. Hindi mo tatalikuran yung kabanalan ng Diyos. Kung meron kang iiwanan, yung kabagabagan sa buhay. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Matthew chapter 6 verse 34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Isip ka ng isip para sa araw ng bukas. Alam ng Diyos ang araw ng bukas. In fact, nandoon ang Diyos sa araw ng bukas. Hinihintay ka lang. You worry so much about for tomorrow. Paano ka nga naman magkakaroon ng kagalakan? Sabi ni Jesus, masdan mo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi yan nagtatrabaho. Hindi yan project manager. Hindi yan matagumpay na negosyante. Pero walang nalalaglag, isa man sa kanila, nang hindi dahil sa kapahintulutan. Diyos. Tingnan nyo yung bulaklak sa parang, sabi ni Lord. Ang ganda niyang, grabe. Sa sobrang ganda niyan, hindi nga nakapagsuot ng magagarang, sa ganda ng kasuotan ni Solomon, hindi siya nakasuot ng magagarang bulaklak na yan. Susunugin yan bukas, sabi ni Lord. Pero maski isa sa kanila, inaalagaan ko, sabi ng Panginoong Diyos. Ikaw pa kaya? God cares for you. God loves you. Instead of worry, ano po yung susunod? How to keep our joy? Ito po yun. Aim to glorify
the Lord. Isaiah 43 verse 7, everyone who is called by my name, you are called by the name of Jesus Christ because you are called as Christian. Kaya ikaw sinasabihan ni Lord ako to. For everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. Yun yung dahilan kung bakit ka nabubuhay. Hindi mo ba alam bakit ka nag-survive sa pandemic? Ang daming nangamatay, million, and yet you are still breathing. You know why? Because God wants you to glorify Him. Alam niyo po yung sasakyan na to? Limousine ang tawag namin dito. Limousine has been designed to transport passengers to a comfort zone. That is its purpose. And beautiful design or style. The limousine features a lengthened wheelbase to facilitate more passengers and provide the facilities they never requested. Magbigay ng comfort sa mga pasahero kahit hindi nila nire-request. Okay lang kay limousine yun. Yun yung dahilan kung bakit siya kinreate, kung bakit siya na-manufacture. Pero kapag ang limousine na yan ay ginawa mong katulad nito, sayang, di ba? Sino po rito yung may iPhone Max, iPhone 15 Max? Kung ano man tawag nyo doon. Basta fully paid. Ang daming features na, ang ganda-ganda, grabe. Wala ako nun, pero nabasa ko. Kung meron ka nun, at ang ginagamit mo lang, kasi ang ganda ng flashlight, sayang naman. Di ba? Hahangad ng Diyos na magtagumpay ka bilang isang magaling na doktor, magaling na engineer, magaling na negosyante. But you are better than that. Amen ba tayo ron? Gusto mo ba maging isang cum laude lang? You are better than that. Gusto mo ba maging isang matagumpay na mangingibig ng iyong husband or wife? You are better than that. Your purpose is to glorify God. Sayang naman kung hindi mo gagamitin yun. Amen ba tayo ron? Hindi ka nilikha para umupo at maghintay ng kanyang muling pagbabalik. You have to do something. 1 Corinthians chapter 10 verse 31, therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. Amen ba tayo? No? What have you been doing lately? Are you doing it for the glory of God? Ito na, nailabas ko, no? If all of them fail, I hope it don't. It doesn't, no? I hope it won't. Then keep believing. Sapagkat hindi naman sinungaling si Lord. Hindi naman taksil si Lord. Hindi naman nagkakamali si Lord. Alam niya ang kanyang ginagawa. Manatiling naniniwala at nananampalataya sapagkat ang Diyos ay totoo sa kanyang mga ipinangako at magugulot ka. Ang kagalakan ay naririyan at nananatili sa iyong puso. How do we keep our faith? How do we keep on believing? Siyempre maraming pwedeng gawin, but our church, is doing this communion service. Sige po, damputin po ninyo yung inyong communion element. It is one way of keeping our belief so that our joy will be maintained in our hearts. Sige po, magsitayo po tayo nga.
On the night that Jesus was betrayed, he took the bread. And after giving thanks, he broke it and said, "This is my body, which will be given for you. Do this in remembrance of me, so that you will keep your belief, so that your joy will be maintained." Let us all partake the bread. Hallelujah. Hallelujah. After supper, he took the cup and says, "This is the new blood. This is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it to proclaim the Lord's death until he comes." Let us all partake the cup. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I don't know how you lose your joy. Hindi ko alam. Pero alam mo yun. Ang gusto ng Panginoon, magpuri, sumamba, at maglingkod sa Kanya. Sa anong dahilan? Walang dahilan. Kasi siya'y nananatiling Diyos. Awitin po natin ang awiting ito. From the bottom of our heart, in Jesus' name.